Hello and good morning once again. Welcome to the Ladipo Business Hour. Magnegosyo tayo. This is your host for today, Ms. Jamie Florence Estrada Ribaya, the Local Economic and Development Investment Promotion Officer of the Province of Albay. And today po, susubukan na naman namin na magbigay sa inyo ng isang magandang kwento tungkol sa pagninegosyo. Meron po tayo mga bisita dito from Kamalig, Albay. And medyo excited ako ngayon kasi first time natin na mag-interview ng isang negosyo na hotel. So, opo, kailangan aming first na guest na yun ang pag-uusapan hotel kasi most of the time po puro kami pagkain mga business ng food ang aming mga guest dito at meron ding ibang mga negosyo pero first time po namin na mag-interview ng may-ari ng resort hotel. Okay. So, bago po kami magpatuloy, just would like to take this opportunity to thank, of course, our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, for giving us this opportunity to help the businesses here in Albay to flourish because kaisa po natin ang ating mahal na gobernador na ang layunin ay maging entrepreneurial hub of excellence ang probinsya ng Albay at tayo ang maging most preferred investment area in the Philippines. Ang mga kagaya po ninyo, ma'am and sir, ang magpapatunay na hindi mahirap pagbukas ang negosyo sa probinsya ng Albay and kayo din yung parang testigo na maganda magbukas ng business dito sa probinsya. And bago po kami magpatuloy and bago namin simulan ang aming pag-uusap dito, gusto lang po namin malaman ninyo kung ano ang Ladipo office, kung ano po ang aming mandato. So please watch this short video po. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ladipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ladipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay. And we're back po. Sa mga kabubugas pa lang po ng kanilang mga Facebook pages, magandang umaga po sa inyong lahat. It's a beautiful Monday morning. Welcome to our program, the Ladipo Business Hour. This is, of course, with the help and support of our beloved Governor, Attorney Edsel Grex Lagman, and with the help of our Provincial Information Office Head, Attorney Mary Luduca Castillo, kasi lagi niya tayong pinapahiram nitong napakaganda niyang studio. So, as promised po, susubukan namin na bigyan kayo ng magandang talakayan tungkol sa pagninegosyo sa araw na ito. And I have the front desk officer and operations manager of Onju Travelers Inn. I have here Miss Donna Lucena. Hello po. Good morning and welcome to the program. And Sir Domingo Solano, he's the operation manager. Good morning and welcome po. So, pag-uusapan po natin ng inyong business na Onju Travelers Inn.
Yes, ma'am. Ito ay isang negosyo na nasa bayan ng Kamalig, Albay. Tama po. Saan po ito located, sir, exactly? Sa ano po ito? Sinangdayan, Bypass, Kamalig-Albay, Barangay Swa. Barangay Swa. Kamalig. Kamalig. Okay, Swa, like Kalamansi. Opo. Okay. Kasi binuksan yung bypass road Opo. ng Kamalig some years ago. And dun po na kapwesto itong Onju Travelers Inn. Opo. Nakaka-intriga po yung Onju na pangalan. Saan po galing yun? Galing po ito sa pangalan ng aming ama, Herondio Solano, at tinatawag po siya na Tata Onjo. Kaya naisipan po ng kapatid ko na ipangalan ang Onjo Hotel, Onjo Travelers Inn. Ano po yung first name ulit? Herondio po. Herondio. Herondio. Tapos, tinatawag na Tata Onjo. Tata Onjo. Opo. Kaya, ginawang Onju. Binasa siya. Okay po. So, sino po ang business owner talaga nung Onju Travelers? Kapatid ko po. Ano po ang name ni sir or ma'am? Si Lidonia Solano at Juliet Solano. I Local. see. Okay. So, si Mr. and Mrs. Solano ang may-ari ng Onju Travelers Inn na ipinangalan sa inyong ama. So, kayo po ang operations manager. Apo mo. Okay. So, gano'n na po katagal in operation itong Onju Travelers Inn? Mag-isang taon na po ito. Nag-umpisa po ito last year, March 15, 2023. At, So, 10 months. apo. Around 10 months. And kailan po kayo nagbukas talaga sa public? Nung ito po ay nagkaroon na ng lisensya. Apo. Kailan po Bukas na ito? March din, ma'am. March din. Okay. So, binuksan siya nung March. Apo. And, kumusta naman po yung pagkuha ng lisensya? Business permit? Okay naman po. Madali lang? With DTI? With DTI. And the LGU? Apo. Okay. Kumusta po ang pagkuha ng business permit sa Kamalig? Nasa process naman, ma'am. So, all goods naman lahat ng mga documents. Basta complete ka sa Yes, requirements. ma'am. Sino ang BPLO sa Kamalig? Tatandaan niyo po yung Hindi po namin kasi iba po ang naglalakad sa iba ang pinaglakad nyo ng Okay. So, i-shout out natin ang Ladipo officer ng Kamalig, si Ma'am Karen Bolaños. Ayan. So, magtutulong-tulong po kami niya ni na Ma'am Karen na mabigyan ng ease of doing business ang mga gusto mag-register ng negosyo dyan sa Kamalig, Albay. So, ayun, hindi naman mahirap. At saka napansin ko lang po sa Kamalig, talagang nagbo-boom at nagpo-flourish ang mga businesses doon. Yes. Napapansin ko talaga yon. Lalo na paggabi. Dati kasi pag dumadaan ka sa Kamalig, mga 7 or 8, wala na masyadong bukas sa establishments, pero ngayon kahit late night na meron pang bukas at ang dami talagang mga bagong negosyo doon. So isa po kayo sa na-inspire na mag-open ng business. Bakit po sa Kamalig ninyo binuksan yung business na to? Ito po ay residential ng aming ama. At nadagdagan lang po ito. Na unti-unti nagkaroon po ng ganito lang pwede palang makapagpahinga yung mga travelers mula sa iba-ibang lugar sa Pilipinas o sa ibang I bansa. see. So bago pa binuksan yung bypass road, ando na po talaga yung property. Sa inyo na yung property na yon. Nandun na po. So dinevelop nyo na lang nung nabuksan yung bypass kasi nagiging daanan na tourist spot nga yung bypass road ngayon kasi ang ganda-ganda ng view ng Mount Mayon doon. Yes, Yun talaga yung pinupuntahan ng mga travelers kasi maganda kumuha ng picture ng Mount Mayon doon, buhay na buhay ang kulay, di ba? Yes, ma'am. Matingkad, kitang-kita, ang laki-laki ng Mayon doon. So, yun siguro yung advantage na pwedeng ma-experience sa mga bisita ninyo. Yung magandang view ng Mount Mayon, Yes, ma'am. So, ayan, makikita po ninyo sa screen kung gaano kaganda ang property nila, ang Onju Travelers Inn. So, napakalawak. Ilang hektarya ba to, sir, na property ninyo doon? Actually po yung nasa loob, ang mga 900 meters po yan. 900 square Meron pa po meters doon po. sa expansion. Hindi ko lang po kung ilan po ang pinakang total nito. So nakikita ko po sa dito sa video na may swimming pool and ang dami-dami na pong rooms. Yes, ma'am. Okay, and parang may stage. So
venue din ba ito ng mga parties and weddings? Pwede Yes po ba? po, ma'am. Medyo Mhm. mabenta kami dyan sa mga wedding preparation kasi nga, yung spot ng Mayon Volcano ay nandoon talaga sa Onjo Travelers Inn. So, yung mga amenities kasi po dyan, meron kaming function hall na tinatawag mga event place. 150 packs po ang kasya doon. Wow, malaki. So, meron din po kaming swimming pool, kiddie pool, tsaka pang-adult na 3 to 5 feet po meron doon. Wow. Tapos, meron din po kaming outdoor na activities like yung badminton and volleyball po talaga. So, ang laki nga ng Ang laki po, property. So, talagang, kayo yung mga nag-benefit doon sa pagbukas ng bypass road, Opo. So, kitang-kita ang Mayon. So, hindi naman po kayo doon malapit sa danger zone. Nasa 9 kilometers. 9 kilometers na. So, nasa labas na ng Labas po. 6 kilometers sa pinakadelikadong part kapag medyo nagpapakyut si Mayon. Okay. So, ayan nga, kitang-kita sa ating fina-flash screen na napakaganda ng view. Kayo ba ay pinupuntahan din para sa mga, ano yun? Ano yung tawag doon? Yung picture taking? Photoshoot, no? Photoshoot. Yan. Mga wedding Oo. preparation. Mga photoshoot ng Prenup. mga prenup. Yes, Yan. So, you accommodate them also. Magkano naman ang rate? Kunyari, papakasal ako ulit. Papakasal ako ulit. And pupunta ako sa inyo para dun gawin ang aking prenup. Magkano naman ang charge? So, yung sa Onjo Grand Hall, yung function hall po namin doon, 80 packs po doon, ay meron po doon 30,000 na po siya. So, kapag sumobra po doon sa 80 packs, additional packs na po yun na 150 doon. Ito ay kapag may, wow, ang ganda. Yes, Ito ay ma'am. kapag may event. Yes po. Paano kung photoshoot lang, kunyari? Ilan 5K lang kami? po. 5K. 5K yung ano. I see. Okay. So, kunyari ako, tas konting tao pa lang, tas di naman kami magro-room, parang magpipicture taking lang 5,000. Yes po, ma'am. I see. Ilang oras naman po kami pwede mag-picture-picture 4 hours, doon? ma'am. 4 hours, 5,000 for photoshoot. Lahat na doon na magagandang spots pwede na namin Yes po, gamitin. ma'am. All around naman. Ng mga mapapangasawa ko ulit. Ay! Okay. Tsaka kung gusto po nila talaga na makita yung Mayon, may ano po kami, Garden Mayon View. Wow! Yan. May ganun. Ano pa? Yes Anong po. meron doon sa Garden Mayon View? Yun dun po sa may stage. Sa may, Yan. okay. Tapos pwede din silang pumili dun sa side din ng swimming pool. So, iba din po yung rate nun, 25K po dun, ma'am. 25,000. Okay, so isa-isahin natin yung rates, ano? Ito ay kapag kukunin ko yung lugar ninyo as a venue for weddings, parties, events. So, ilan ang charge kapag 25? Pumapasok po siya dito, ma'am, sa conference area na tinatawag namin kasi may mga packs po kasi. Conference area. So, malaking function hall to. Hindi naman. Hindi. Parang basta ma-accommodate niya is 25 packs doon. Mga intimate wedding ba, mga dinner doon po sa area na yun. Okay. Tinatawag na conference area. So, Magkano? kapag 25K po, ay 15K po siya. 15K, 25 packs. So, ito yung mga intimate na konting Yes bisita po. lang. Okay. Kapag medyo ayo-ayo, 50. 50 packs, Oo. ayan. Nasa restaurant area naman po namin. yun. Ibang area naman Yes yon. po. Yun, Ang dami yung under construction po namin na restaurant, dun po sa area na yun. Okay. So, 50 packs din po yan. Pag lumagpas sa 50 packs, automatic sa function hall na po siya. So, Yun. magkano naman yon? Dun po sa 30K po siya. Gaano karami ang pwede sa 30K? 150 po. 150 na bisita? Yes, ma'am. Ay, not bad. Ang laki. 30K, 150. Paano yung food? Separate naman po yun, ma'am. Separate yon. Kayo po ba ay nag-cater o pwede kami magdala ng catering service? Ano po? Pwede pong magdala at pwede naman kami magkita. I see. Kasi Okay. yung iba po may package, yung iba naman may kausap na. Na yung function hall lang kailangan. Either of the two, okay lang. I see. Okay. So, yung mga rooms po, ano-ano yung mga room rates nila? So, meron po kaming 4 na rooms na iba't ibang packs din doon. Yung una po ay barangay room na tinatawag. Barangay room? Isang buong talagang barangay malaki kasya? talaga siya, ma'am. Wow! Gano'ng kalaki? So, pag sinabi pong barangay room, 12 packs po ang kasya doon. Kung 13 man kayo, 14, extra bed na lang po yun. Pero may extra charge. Extra packs po, 200. 200.
So, magkano ulit yung barangay? 6.5 po doon for Not bad. 24 hours, ma'am. Mura. Meron naman kasi kayo, ma'am, 12 hours. Yung talagang parang kung mag-check-in sila ng 6 p.m. ngaya to 6 a.m., kaya naman. 12 hours po yun. So, night rate, parang ganun, kung mag-overnight lang. Opo. So, yung magkano yung barangay, Room. ano yun? Barangay room na Yes, ma'am. 6.5, 24 hours na yun. Yes, ma'am. Good for Ang saya. 12 packs na So, po pwede siya. nang gamitin yung buong area, amenities and yes, all. ma'am. Pwede na po yun. Mhm. Ano yung amenities natin ulit? May swimming pool, Yes po. volleyball, Badminton po, mga outdoor na activities, tas swimming pool, then yung area na doon, pero mag-picture-picture na, coffee kayo sa labas, okay naman po yun. Mhm. Okay, so not bad. 6.5, doon ka na mag-party. 24 hours. So, meron kayo, ma'am, dalawang barangay room. Aha, okay. Dalawa. So, 12 din. Parang gusto ko yun na. Okay. Kung 12 hours lang, 5,500. may video kay kayo doon. As of now, ma'am, hindi po siya allowed dun sa area na yun kasi mini-maintain yung katahimikan lang, peaceful lang, para makita lang yung mayon doon, chill-chill lang. Chill-chill So, lang. meron naman po kayo, ma'am, area dun po sa expansion nga po namin, magkakaroon po dun ng kantahan po talaga. Yung room I lang. see. Ganun. Kasi syempre, yung mga bisita kasi namin, Sa ma'am, bagay. mga galing Manila, syempre, nagpapahinga. Papahinga. Ayaw na maingay. Yes po. Tama. So, perfect venue to relax and chill and just enjoy the view of Mayon Volcano. Yes, ma'am. Ayun. Okay. So, ano pa yung ibang rooms natin doon? So, yung pangalawa po ay Barkada Room. 6 to 8 packs naman po siya. Oo nga. Barkada. So, Magkano meron naman po kami doon 4 din na Barkada Room. So, kapag 12 hours po ay 5,000. So, kapag 24 hours po pala yung 5,000, 12 hours po is 3,800. Ang mura naman. 3.8. So, sige nga, 3.8 divided by 8, kunyari, kung overnight. Ang mura, no? 3.8. Oh, 475. Not bad. Di Yes, ba? ma'am. Mura lang siya. Ano yun, may free breakfast na ba yun? No, ma'am. Separate fee po yun. May mga meal okay. naman kami. Mga silog po. Silog. Wala pa yun dun sa Wala room pa rate. yun. Okay. So, yung room rate, kasama na yung paggamit ng amenities and all. Tapos, ano pa yung ibang rates? Yung family room po, 4 packs. 4 packs. So, parents, dalawang anak, magkano? 4,000 po sa 24 hours. Then, 12 hours po is 2,500. 2.5, 4 katao. Okay. Paano kung couple? 1,800 po yung 24 hours. 12 hours, 1,200. Oh, okay. Very reasonable naman yung price. Ayan. Okay. So, ano tong nakikita ko sa brochure mo na heart room? Yan yung heart room na tinatawag po namin. Electric fan and common CR po siya. Kasi hindi pa hot lang siya. So, meron kaming 3 dun sa loob, may 3 din sa labas. Perfect yun ngayon kasi malamig-lamig pa ang panahon, no? Magkano ang rate nitong heart room? 24 hours po, 800. 12 hours, 600. Good for 2. Yes po, good for 2 siya. So, no aircon, electric Wala mo, fan. Ngayon, electric fan perfect and pumunta common dun CR. malamig. Mapresko naman dun, sobra. Presko. Oo. I can imagine. So, all in all, ilan yung rooms? Yung rooms namin na with aircons, 25 po. Meron kami. Then, yung heart room, 6 talaga. 6 sila. So, kung i-rent ko yung buong place, kunyari, maximum ng ilang tao ang kasya doon? Madami, ma'am. Iko-compute lang talaga siya kung pera sa barangay Kasi namin, kunyari, barkada. papakasal nga ako ulit. Buong area. Tapos, prinsipe yung mapapangasawa ko next time, di ba? Ano ko yung buong, yung, kunyari, yung entourage ko, papatulugin ko na doon. Mga maximum 100? 100. 100 kaya. Ayun. So, ang laki nga. Tapos, sabi ni Sir, under construction pa yung ibang Iba ano po, doon. ma'am. Yung under construction po doon, may 8 na rooms pa, tsaka yung restaurant. Basketball. Yan, may basketball. May basketball. Billiard din, Ang ma'am. laki ng property nyo. Grabe. Billiard. So, nanonood kaya ngayon si Ma'am and Sir. Good morning po sa inyo. Salamat at pinayagan nyo po itong inyong operations manager and front desk na makapanayam po namin sa araw na ito. Ayun po. So, wala pa. Pero may nakikita na ako sa kamalig ng mga hotels, di ba? Yes, Meron po. Meron na kayong mga kakompetensya doon. Di ba? So, how do you deal with it po na meron na kayong mga competitors dun sa area? Okay lang yun, ma'am. Kasi
kami kasi sa kanila hotel lang. Mhm. So kami naman, hotel na, may tourist spot pang style kasi nandoon yung Mount Mayon. Ayun. Yan yun naman yung Sa bagay, yung pinagkaiba. isang hotel, medyo tago nga si Mayon doon. Medyo tatakpan siya ng konti. Tapos yung, parang may isa pang hotel doon na ano eh. Ang pangalan ng isang hotel Manels. doon? Manels, o yun. Along the road siya. Pero oo nga, walang masyadong facilities si Manels. Pero ang maganda lang sa kanya, along the road. Tapos meron pa isang hotel sa, Wendell Hotel. ano yun? Wendell Hotel po. Wendell Hotel. Papasok naman po yun doon. Manels, tsaka dire-diretso looban Ah. ng area. Ayan. So, how do you feel about that po, na hindi kayo yung nag-iisang hotel doon sa Kamalig? Okay lang? Mayroon pong advantages doon kasi kapag puno na sa Manila, along the highway sila. Lalo na Tinuturo po yung, sa amin. yes po. Ayun. So, tama naman. Kasi medyo Tulungan lang po. tulungan. Yes po, I Manila tsaka see. sa Maganda Onjo Travelers yung Inn. friendly competition, Opo. kumbaga. Diba? So, tsaka hindi kayo magre-relax. Kasi meron kayong kalaban. Diba? Yun ang maganda sa competition. Parang mas gagalingan nyo. Kayo po ba, bago kayo nag-open itong hotel business, gumawa rin kayo ng mga research? Actually po hindi naman eh. Yung para bang pang pamilya lang sana ito. Yung pagiging rest house lang sana namin. Okay. Kasi iba-iba na kaming destinasyon na pagpapamilya sa iba-ibang lugar. Mhm. Kaya nakita naman na pwede pa palang mag-accept ng mga ibang mga travelers. Kaya ito na po yun. Unti-unti na po yun. I see. Originally, dapat rest house nyo lang po. Opo. Para pahingahan ng pamilya. Pamilya. And then, na-realize nyo, gawin nating negosyo ito. Ayan. So, kumusta naman po ngayon yung takbo ng business na nakaka 10 months na po kayo? Gumanda na po ito. Gumanda na ma'am, sobra. Gumanda na? Yes po. Okay. Tsaka tinatangkilik na po kasi talaga dahil nga dun sa Mayon nga. Mayon, Yes, oo, laking yung mga tulong. galing sa Maynila. Madami na kasi ma'am, halo-halo na yung pumupunta sa amin. Kasi nga daanan talaga ng mga travelers. Naka-experience na po ba kayo ng VIP guests? Meron na po, yung Team Payaman. Tapos yung grupo ng Team Payaman. Hindi Sila naman yung Kong? talagang, hindi Sila po, Kong TV? yung mga Sino ano si lang. Team Payaman? Sino ba yung mga kasamahan lang? Yung kasama, mga riders po kasi sila. Mga taga-Paranaque. Tapos si Jeric P, yung vlogger din po. Dahil po kay Jeric P, talagang dinagsa din kami ng mga riders po talaga. Kinontak nyo sila para pumunta doon? Hindi O ma'am, talagang nakita nakita lang lang sa nila? TikTok po. Tapos sa Facebook daw po ma'am. Kaya kahit yung mga taga Cebu, mga taga, ano mga lugar natin boss? Actually, napakaganda po ngayon ng connecting flight ng Cebu, Daraga International Airport. Kasi Nag-benefit dito po sila tayo pumupunta doon. ng Metro Manila. Kaya marami pong dumarating dito sa ating lugar, mga taga Cebu, Davao. Talagang dami. Dahil dyan sa Diyan po sa international, International Airport. na may direct flight na. Oo. Kaya yung ano po nila, yung highly recommended ang negosyo sa Kamalig. Ang Mayon nga talaga. Mayon, ma'am. Dahil sa airport, yung mga taga Cebu, isang biyahe na lang, di na Hindi pumupunta na po ng ng Metro Manila. hindi na Manila. Tapos mas preferred na nila yung magandang ambience at magandang attraction ng Albay Apo. Opo ma'am. kaysa sa Maynila, no? Mga nag-check-in sila sa hotel namin, then nag-iikot na po sila. Like sa Agsawa Ruins, Sumlang Lake, Sulong Eco Park. Ayun kasi Mm. ang galing-galing naman talaga ng ating PTCAO dito, Provincial Apo. Tourism, Yes po. Culture and Arts Office, sa pag-promote ng mga magagandang destinations dito sa Albay. Kaya talagang pinupuntahan na tayo, lalo ngayon may mga direct flights na nga. So Cebu, Davao, Yes ma'am. sana mas dumami pa yung mga direct flights na galing sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Soon, alam ko mangyayari yan. So, para mas marami na tayong mga bisita. Ayan. So, ibig sabihin, magaling po kayo mag-promote ng inyong hotel sa mga social media. Gumagawa kami ng Oo. TikTok, ganyan. TikTok, ano pa? Yung sa mga reels. Sa reels po baga sa Facebook. Facebook. Tapos yun, yung mga nagche-check-in kasi sa amin doon, may mga drone. So nakikita talaga. Ang galing. So yun, na-share siya sa YouTube po. Yun, nakikita talaga. Yun. So, kahit hindi mo yun na sila bayaran, sila mismo na-appreciate Oh, yes, ma'am. nila yung Opo. ganda ng lugar. Kaya, gumagawa na sila ng video. So, free promotion na yun sa Yes, inyo. ma'am. Sige nga, pakita Kapag nga meron po natin silang yung ganun, video ng free drone breakfast shots. na lang namin. Kasi Ayun, para pa-thank you ba? pakonsuelo. Oo. Pa-thank you sa kanila. Pakonsuelo naman sa kanila.
So, Team Payaman, sino pa mga VIP na naging bisita? Yung Jeric P po, yung vlogger. Sige, check nga natin yan. Jeric P. Yes, ma'am. Di naman Yan pa man lang, ma'am, kasi bago pa lang. Pero Oo. malay nyo, gusto ko nga si Vice ganda sayang di nadaanan. Oo. Kasi pumunta po dito, no? Oo. Kasi, sige, ito, sa pamamagitan ng programa natin, malay mo, marami pang tao ang makaalam na meron ng ganyang hotel sa Kamalig. And yun naman talaga yung ating objective dito sa programa natin, ang makatulong sa promotion, libreng promotion ng mga negosyo dito sa Albay. Para malaman na ng mga tao na, may ganun na pala sa bypass road, di ba? So, hindi na kayo basta dadaanan lang, kundi pupuntahan na talaga kayo. Kasi, ayan, makikita nila dyan sa video sa screen natin na napakaganda naman ng lugar. So, nakikita ko talagang under, construction, no? Yes, ma'am. So, may mga landscapes na, pero feeling ko may igaganda pa itong hotel ninyo. And ano po sa ngayon ang ginagawa ninyong mga construction doon? Aside from yung basketball court, ano pa po yung pinaplano ninyong gawin doon? Meron ba kayo mga fish pan doon? Pwede mag-fishing? Meron po. Meron Oh, po. Buti na lang po nabanggit po nyo yan. Oo. Pwede Kasi kayo parang mag-binwit nakikita ko doon. maganda mag-binwit Apo. doon. Apo, Oo. Meron na po, existing na. Meron Pwede na po. Ayan, meron na pala. Marami na pong mga taga-ibang lugar na nagbibinit po doon. Ano po Pinapaluto yun nila. nandun? Pwedeng Tilapia binuit po. eh. Tilapia, Tilapia. ma'am. Tilapia. Sabay ipaluto na sa Ipaluto restaurant. na po. Ang galing. Okay. So, meron ng fish pan sa mga mahilig mag-fishing dyan. Pwede kayong pumunta dito sa Onju Travelers Inn. Napakamura lang ng kanilang accommodation rates. And then, you can go fishing and ipaluto nyo na agad-agad. Ayan po, yan, Yan, ma'am. Yung mga mabibinwit ninyong tilapia sa kanilang chef doon. So, fresh na fresh. Ang tubig po ninyo, saan ang gagaling? Diyan May po bukal po ba kayo doon? Bukal din po yan galing sa Mayon. Ay, ang Naka-filter galing. So, fresh yung tubig. Apo. So, hindi kayo namumroblema sa sa tubig, water source kasi meron kayong spring. Apo. Ang galing naman. So, yan, ibig sabihin, garantisadong malinis ang tubig sa pool. Apo. Hindi chlorine lang. Kasi di ba yung ibang resorts, ayan, para maaamoy mo na agad yung lakas ng chlorine kasi yung tubig na hindi araw-araw napapalitan sa inyo dahil spring, malinis ang tubig sa kanilang pool. Ayan, mahusay. So, kumusta naman po so far, ang pagpapatakbo ninyo nitong hotel business? Ano po yung mga na-encounter ninyong mga difficulties, mga challenges? Dito po. Kasi ito yung stage na medyo, di ba? Marami pa kayong mamimit na mga challenges kasi kabubukas lang. Yes. So far, sir, ano yung mga na-encounter ninyo? Yung nililimit po namin dito yung nagdadala ng mga inumin. Alcohol. Na yung mga alcohol. Kasi doon po nag-uumpisa yung hindi pagkakaunawa ng mga guest. I see. Kasi dito po ay pahingahan po ito. Na nanggagaling sa iba-ibang lugar, gusto nilang makapag-rest. Yung iba kasi ang relaxation doon sa Recreation. Opo, iba. Okay. Kaya nilimit ko po ito sa pamagitan ng pakikiusap sa mga guest. Na huwag magdadala masyado ng Alak. sobrang alak. Meron naman tayong counting relaxation doon sa yung wheat can na ilang piraso lang. Kasi hindi po actually, ito po ay pahingahan. Hindi po ito yung bar na para magwanto sawa doon sa inom ng inom. Hindi naman po ito ay lugar na 24 hours. 10 o'clock po ng gabi. Stop na ang party. Stop na po ito. Ayun. Lahat na po tulog ito. So, ang parang purpose talaga ng hotel ninyo is for relaxation. Relaxation po. And peaceful and quiet na pagpapahinga. Kasi nga, or hindi po ba separate yung lugar na pwedeng mag-party-party tsaka yung kasi ang laki naman ng place. Pag mayroon pong party ay hanggang 9 o'clock lang po. Hanggang 9. Pati yung pag-swimming, 9 o'clock lang po. I see. Para natin yung ingay. Kasi marami pong natutulog na.
Tama nga Yung naman. mga rooms. Oo. At, Kasi ang purpose talaga nila ipahingahan, hindi pahinga po party ito. place. Hindi po. Gusto nyo mag-party dun kayo sa bar. No. Tapos pag lasing na kayo at magpapahinga na kayo, saka kayo pumunta dun kina sir. Matulog na. Kasi ang pinapromise nila is peaceful, calming, and relaxing sleep. Kasi nga, presko, maganda yung lugar. Yes. Yung rooms, sana meron tayong picture ng rooms. Meron ba? Meron, nasaan? Meron ba tayong maipapakita, sir, na picture ng rooms? Wala. Wala. Okay. So, ano yung makikita sa kwarto mismo? May sariling CR, shower. Ako gusto ko yung May hot. heater din mo. Ayun. May heater Important sa akin yun. Lalo na ngayon, ang lamig-lamig ng panahon. Gusto ko may heater yung shower. Hindi ko kaya yung tubig na malamig. Ito, ma'am. Ayan. Ito po yung barangay room pa naman. So, ano yung theme ng Ano yung theme ng mga rooms? Native? Yung barangay, ma'am, tsaka heart room. Yung Kubo barangay talaga. at tsaka heart room, very Pinoy style. Yes po. How about the other rooms? Yung na barkada and family couple room, yung talagang semento lang paiko. Tapos with aircon nga, heater, ganyan. Own CR din po sa loob. I see. Okay. Ayan. Ang linis. Bago pa kasi. Bago po. Oo. Ayan. So, ang ganda. Ayan. So, ano pa? Ano pa po ang plano nyong gawin dun sa lugar ninyo? Mayroon po kasing team building na yung Albay Doctors at saka Daraga Doctors, doon po ginanap. Opo. At ito po yung may mga palaro sila. Tamang-tama po doon sa lugar, malawak. Ayun, pwede team building kasi umaga naman yun. Opo, maghapon po ito. Maghapon. Kahit mag-ingay sila maghapon, okay lang. Po. Kasi hanggang alas 5 lang po sila. hanggang alas 5. Ayun. So, aside from weddings, special occasions, pwede din ang team Team building. building. Kasi maraming pwedeng activities doon for team building. And, so, ginagawa nyo na po ba yan ngayon? You accept na team building activities or it's going to happen anytime soon pa lang po? Ginagawa na po. Okay na. Nangyari Okay. na po doon Nangyari sa na, Albay ma'am. Doctors at saka Daraga. Daraga Doctors. Okay. So, ginawa na nila. So, ilan po sila Mga doon? 400 pa. Ang laki. 2 Kasi days po ito, morning, hinatid po. So, 200. Opo. Tapos, parang day tour lang siya. Opo. Hindi naman sila gumamit ng rooms. Hindi po, yung lugar lang at saka yung function. Function hall. So, yung 200 per day, magkano siya inabot with? Ito po ay fax na po ito doon sa kasi si Doktora Nieva po sa Kamalig Mga 50K, ganon. Tama po. 50,000 ang day tour. Ayan. Okay. Kasi ang lawak nga, ang dami pwedeng gawin doon. Yes, ma'am. So aside from doon nga sir, sa mga medyo maiingay na mga bisita, ano pa po yung na-encounter ninyo na challenge? Inaano ko rin po yung kantahan. Video. Kasi gagawa po kaming lugar na medyo malayo sa mga room. Opo. Doon lang talaga magkakanta. Mm-mm. Kasi mas maganda pa yung gusto magpahinga, may lugar na papahinga. Kung gustong kumanta, pwede siya sumigaw doon. Yung walang limit sa process. Okay. Separate po natin ito doon sa mga rooms Oo. para walang magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. I see. Kung peaceful lang buhay na gusto makapag-relax doon sa lugar. Relax talaga. Alright. Ano pa sir ang mga na-encounter mo? Yung madaling araw na silbato ng yung motor Po. na gusto nilang 10p po ang May nakalagay naman po doon sa gate. Na? Close na ng 10. Gusto pa pumasok. I see. Okay. Pero kung ito po ay galing sa Metro Manila or saang lugar ito, pag naka-reserve po ito, Yes, ma'am. Inaantay namin. inantay na po namin. Ayun. So, ayun ang kailangan tandaan ng mga gusto magstay sa Onju. Hanggang 10 p.m. lang po sila tumatanggap ng walk-in clients. Apo. But, if you're from far away places, po. you should reserve in advance Apo. para Hintayin po abangan namin nila kayo. Bakit po nag-limit tayo ng 10 p.m.? Ito po ay para naman sa
yung request ng ibang mga guest. Kasi meron po kaming tinatanggap doon sa bagay na yan na gusto man nila na yung ingay, lalo na yung mga motor. Siyempre, yung mga tambotso. Pag Kasi dumadating. malawak po ang loob ng lugar namin eh. Minsan iikot doon. Maingay, siyempre. Gusto man nila na... Kaya pinili po nila ang Onjo Travelers Inn para makapag-relax, makalayo doon sa Metro Manila ng mga traffic, ng mga ano. Kaya marami po tayo dyan mga bisita, mga taga Baguio, Rizal, Bulacan, Antipolo. La Union, Antipolo, Cavite, Batangas. Kaya dito po ay papasalamat din ako sa Panginoon sapagkat tinatangkilik po ang ating lugar doon sa peaceful na pamamaraan. Hindi yung pupunta lang dito para mag-inuman. Nandoon po yun, pero pinakauna po dito yung peaceful na magkaroon po ng relaxation. Yung mga nandoon na sa mga area na talagang maingay, mararanasan nila dito sa ating lugar, yung katahimikan. Meron po ba kayong planong mag-offer ng 1 week stay, 3 days, Tuloy-tuloy po yan. promo lang gano'n? Kasi po pag araw, wala sila dyan. Oo. Namamasyal po sila sa mga Namamasyal. tourist spot natin. Tama. Umuwi po sila dyan, nagpapahinga. Kasi baka kasi ako po ay nag-work din dati sa isang hotel. So parang part na ng ino-offer ng hotel ang mga tours. So kaysa lalabas pa yung bisita para maghanap ng tours, doon na mismo sa hotel siniset up na nila, pero parang meron na silang mga itinerary ng sunod-sunod na pwedeng puntahan. Po. Lahat-lahat na nandun sa hotel. Do you plan to do that also? Meron po. At ito po ay pag natapos na po ito, fully operated na ito. At diba? Kesa sila pa yung mag-explore kung saan sila pwede pumunta, baka pwedeng kayo na rin yung Baka pwede na mag-arrange. yung magkaroon ng ATV doon. Yes, yung diba? ATV po dun Kasi ang sa... laki ng Ngayon po ay property nyo eh. natutulungan din po natin ng Kagsawa. Tama. Kasi may ATV po dyan. Ngayon po doon nakalagay doon na kung pwede. Tatawag na lang po papasundo. Kasi yung mga galing Manila, saan po dito ma'am? Kasi sa Yun, front desk tama. mag ako. So, maganda dito mga pasyalan. So, isusulat ko na po yan. Isusulat, Si oo. Kagsawa, si Sumlang Lake, Kuya Sulong Pio Eco, Banting. yan. Lahat na po talaga. Sulong Eco Park, yan. So baka si ma'am and sir, pwede na rin mag-arrange ng tours for your guest para at least mag-take advantage mag-take advantage yun kasi let's say imbis na overnight lang sila tapos lipat na naman ng ibang hotel, kapag nakapackage sila ng kanilang tour sa inyo, edi magstay sila ng ilang araw kasi kayo na yung gagawa ng itinerary nila. Opo. Nangyari na Diba? po ito ma'am sa sitwasyon na sila po ay the second day, papunta na po sila ng Sorsogon. At nangyari po nito, kinancel nila sa Sorsogon. Yes, para nga Kasi ang Albay is hindi yung- na maging daanan lang, Opo. kundi dito na talaga sila Opo. pupunta. Tinatry sana nila dito sa Albay, ngunit nagustuhan nila ito, kinancel yung doon. Tama. Nag-stay na po sila dito. Tsaka Kaya nga yung kanina. hashtag ng Albay, Albay muna, Albay naman, di ba? So wag gawing daanan lang si Albay na dahil may airport tayo, dadaanan lang tayo pupunta doon sa iba. Opo. Kami naman muna. So baka yun, pwede tayong, Opo, di ba? mangyari po yan ma'am kasi ang sabi nga po ng mga guest namin na galing sa Cebu at saka sa Davao, akala daw nila ang Albay, totoo po yun, daanan lang. Yes, usually, Ito po daanan. ay, ngayon po ay naranasan nila, kaya Na sila po ay marami din nagkaroon pala. ng highly recommended doon sa Onjo Travelers. Kasi naranasan nila yung hinahanap din nilang lugar. Yun. At nakikita po Siguro, natin- sir, baka next time ituro ninyo sa ating Provincial Tourism Office. Yeah po. Para doon talaga mabibigyan sila ng information or ito suggest talaga ako. You can probably ask for some leaflet sa ating Provincial Tourism, Culture and Arts Office na ilalagay nyo po doon sa inyong hotel para pag pumunta yung mga bisita, ando na. 'Di ba? Maybe we can do that with Ma'am Dorothy din. Yung mga bagong hotels ay meron mga books. Feeling ko naman ginagawa na to ni na Ma'am Dot. Ma'am Nag-invite Dot, po nga po meron yung sa pong Albay. bagong hotel na pwede nating paglagyan ng mga booklets and pamphlets natin about the tourist spots in Albay. O tama, 'di ba? At least ano yun, win-win yun. Win-win sa tourist
attractions ang Albay, kayo din kasi makuhold nyo nga yung bisita, hindi lang overnight, kundi days silang mag-i-stay sa inyo. Kasi yun talaga yung pinagtatrabahuhan natin ngayon dito sa provincial government. I-hold talaga itong mga turista, wag tayong dadaanan lang na. Mas narinig kasi nila yung bulusan, mas narinig nila yung ano doon ang gusto nila. Di sila aware na ang dami-dami dito sa atin. Meron dito. So, pag-iigihan natin ang pagtatrabaho dito para ano. Ayan, na-invite po ba kayo last year noon sa aming event sa Cheza? Anong buwan po yan, ma'am? August yata, Hindi po. tourism. Hindi po. Ayun. So, sige. At mayroon po sa amin nag-invite ngayon. Yung sa ano po, Bicol Food Travel 26, Tourism and 28. Event Expo. Ayun, sa February. Yes Apo. po. Ayan, sa ating tourism naman yan. Tourism office. February. 26 and 29 po yata yan. Okay, so kami sa Ledipo office po kasi last year, nag-conduct kami ng tourism investment forum. Kasama po yung Cheza. In-invite po namin lahat ng hotel owners para po mabigyan kayo ng information kung paano nyo matitake advantage yung mga tulong na binibigay ni Cheza sa mga hotel owners. Like, kayo po, in the process of expanding your property, meron po kayong pwedeng mga makuhang discount kapag kayo po ay nakipagtulungan kay Cheza or humingi ng assistance si Cheza. So, siguro gagawin namin ulit yon this year and i-invite na po namin kayo for sure. Kasi Thank diba, oo, kasi marami kayo talagang advantage like sa tax exemptions, may mga ganun po. So, sige, we will make sure na this year, pag ginawa namin yun sa Ledipo, invited na po kayo. Ayan, kasi may mga bagong bukas nga na mga hotels dito sa Albay. So, yun, maganda yun. Baka nanonood si Ma'am and Sir. Gawin po natin yun. I-hold natin ang mga bisita natin sa Albay. And it will help hotel owners like you nga. Tapos, transport service din, ano? Oh, meron kasi po. medyo dadayuhin kayo, no? May mga shuttle service din po ba kayo from the airport Meron po, ma'am. to? Ayun, maganda. Ayan. Meron Kasi po nga, dalawang like you sasakyan. said, you already accommodate guests from Cebu and Davao. So, ano ba? Pinipick up nyo na sila sa airport? Pwede po, natin po namin yan pag-alis na. Ayun. So, yan. Mas pagandahin natin yung service, no? Ng mga hotels. Pag naging parang kayo, 10 months, and talagang sabi nyo nga, maganda yung takbo ng business. So, for sure, maraming ma-encourage dyan na mga magbukas din ng, businesses na hotel dito sa Albay. Kasi, nag-uumpisa na naman gumanda ang ating ekonomiya, no? Ayan. Dahil after pandemic, talagang ang mga tao excited na maglakwatsa at mamasyal. Ayan. So, napakaswerte natin na nandyan si Mayon, no? Opo. Sobra. And sa Kamalig, ang galing-galing kasi ng mayor ng Kamalig ngayon. Kaya pinapaganda niya ng pinapaganda ang Kamalig. Like, Sumlang Lake, ano pa po ba yung mga attractions? Kitwinan. Kitwinan, and of course, the Puyupan Cave, Kagsawaruin. Kagsawar. So, sa Kamalig lang mismo, pwede na silang one day, di ba? Makuhold yun na sila one day, and the next day, yung Daraga Church, yung Daraga ATV, yung mga ganon. O, di ba? Technique yun, girl. Sir, yung gamitin natin yung tourism para hindi sila umalis agad. So, ayun, gumanda ba yung business nyo nung pumutok si Mayon? Gumanda po. Ayun, kasi parang Dahil doon yun sa sightseeing. Laba. Yes, na-amaze kasi sila. Dahil dun sa lahat. Marami po tayong bisita na mga taga-Japan. Kumukuha po sila diyan at matagal po sila diyan sa amin. Mga taga-Australia. I Sa see. Amerika po. Ang Nakita swerte po ito. nyo, naging advantage sa inyo yung eruption ng Mayon. So, di naman sila takot na nag-erupt si Mayon Hindi at po, nandun sila. nagpapalipad pa nga sila doon. Pinalipad nila yung... Na-amaze kasi sila, ma'am. Na-amaze po Nang alas talaga. 8, bumalik alas 10 na eh. Ang dami nakuha po doon, naka-computer po. Nag-drone sila, drone shots. Mga Japanese and Australian guests. Tapos soon Paano po, ngayong kaya March, nila? meron na din mga Oo. United Emirates na pupunta sa amin. Wow. Nagpabook Meron na. po.
Italian. On March po. Wow, paano nyo nakuha itong mga clients? Nakikita po nila kasi daw, ma'am, dun sa TikTok nga, sa social media. So, na-amaze talaga yung sa... Sino ang masipag gumawa nitong TikTok and Reels? Ikaw. Post, ma'am. Tapos, ayun, sinishare ko kasi yung mga nagpapalipad ng drone. Siguro nakikita nga po talaga. Ayun, ang galing mo. Oo Ang nga husay po. mo, no? Kasi hindi lang nga dun sa... So, hindi ka lang front desk, ikaw ay nagmamarket din. Ang husay. Kasi sabi naman ng boss namin. Oo. Okay. Na-i-promote kasi nga, bago lang talaga. Tama. So, hindi naman siya nakakaano talagang i-promote kasi talagang maganda po talaga. Maganda. Tama. Oo. Hindi ka mahihiyang i-promote siya. So, big help si Mayon sa inyo. Totoo naman. Eh kasi, di ba, nagpipicture nga doon. So, makikita na yung ano ninyo. Yung view talaga. Yung view. Tsaka pag talagang buong buo si Mayon, nagbe-breakfast ka pa with Mayon Volcano. Tama. Ang laki kasi ni Mayon talaga dun sa area ninyo. Ang laki niya tingnan. Tapos may times na walang ka-clouds, nakakakilabot. Everyday mo siya nakikita, pero iba pa rin talaga yung effect sa atin ng ganda ni Mayon, ano? So, yung mga nanonood po sa amin dyan na wala dito sa Albay, kung saan man po kayong parte ng Pilipinas, gusto po namin malaman ninyo na napakaganda po nitong Onju Travelers Inn. Kung gusto nyo ma-enjoy ang ganda ng Mayon Volcano, please book a stay po sa kanilang hotel dito sa Onju Travelers Inn. Diyan po sa Bypass Road sa Kamalig, Albay. So, paano po sila makakapag-book in advance? Yun po, pwede sila mag-message po sa page namin, sa FB page, pati din po dun sa Gmail po namin, sa onjuhotel@gmail.com. onjuhotel@gmail.com. Yes po. Tapos So yung sa Facebook naman, Onju Travelers Inn. I see. May Instagram po kayo? As of now po, wala pa. Pero Wala gagawa po ako mamaya. Sige, gawin mo na rin yung Instagram. Para lahat ng social media Tama. meron si Onju doon. Kasi, di ba, inaamin naman natin na malaking tulong ang social media Yes, talaga sa po. promotion and marketing. And, ayun, di ba, from, ano to, parang na-excite ako for you. Ano yung sabi niyong pupuntang bisita? Yung sa United Emirates po talaga siya, ma'am. Bali, nag-down na din naman siya ng 10K po doon. Taga-United, ilan sila? Family lang. Family, but from International. United, Yes ano po. to? United Emirates. United Emirates. Ang galing. Okay. So, syempre sila, pag pumunta dyan, magpipicture, magbi-video, tas sila diba? na rin, magpo-promote. Ano na po ito, ma'am? Meron nga po dyan umalis na kahapon at ito po ay taga Scotland. Yan, Wow. Scotland din po. Grabe, international International po ang ito. mga guests nyo, ha? Umalis na po kahapon, madaling araw at nandun na po ito sa iba-ibang bansa. Nagpara-take na siya ng picture. So, yun, ma-spread na din Siyempre, yung Onju free Travelers. promotion, word of mouth advertising, di ba? Maganda. Sige, bibisita kami sa hotel ninyo. Minsan titingnan namin kung Sige po, gaano ma'am, para maganda. makapagkapit po kayo. Oh, Ayun. free. Meron po doon Lahat para po ako. kayo, ma'am. Oh, pwede tayo Pumunta po magkape. kayo mamaya. Ano po sa Diba? likod? Yan po kasing nandyan ng magandang babae pong nakaupo dyan. Is si Francia May Boras. Ang gagawin po niya, nakikinig siya sa atin dito sa ating pag-uusap dito. And after po nito, gagawan niya tayo ng write-up na maganda. So, ang mangyayari, pwede niyo yung i-share sa inyong Facebook page din. I-share din namin yun sa office page namin, and then dito po sa Albay PIO Net TV. Ayan. So, syempre yung pogi pong nakaupo doon, yan po si Sir Richard Bobby, siya yung ating technical staff dito sa Albay PIO. Ito po mga staff ko naman sa Lady po. And thank you sa ating staff sa Lady po office na si Mark, sa pag-invite po sa inyo today. Ayan. So, si Sir syempre, Mark. gusto natin na ma-promote talaga yung mga negosyo dito sa Albay kasi nagpapatotoo kayo na maganda mag-open ng business dito sa probinsya ng Albay. Apo. And malaki yung potential talaga na umunlad ang negosyo. Kasi andito sa atin si Mayon. Andito yung mga natural na mga nagagandahang tourist attractions. 'Di ba? Sa Kamalig, ang swerte nyo, Puyup-Puyupan, yung Kitwinan, yung falls. Ano nga yung falls sa inyo? Kitinday Falls. Ito po ay isa pa pong pagkakataon na napopromote po ang pagkain sa Kamalig, yung pinangat. Yun pa, andun Kasi sa po, inyong pinangat. yung umalis nung isang araw, nung linggo, nag-take out sila ng 50 Na pinangat. dosin po ito. So, tulong-tulong Sa isang talaga pamilya tayo, lang po ito. no?
Yes. Natutulungan po yung mga nagninegosyo ng pagkain sa Kamalig. Yes. Diyan po namin kinukuha yung process na yan. May supplier kayo o lahat ng nagpipinangat sa Kamalig, ipinopromote nyo din? Apo. At yun yung, tapos yung pili nut candy. Yes, marami. Marami po Like si ano? Si Novenos, sa diba? pili nut candy po. Mm-mm. Marami po. At pag medyo alanganin na dun sa pagkain, yung Krispy Kreme po, malaking tulong. I see. Tatlo po ang tindahan ng Krispy Kreme sa Kamalig. O yan. Ibig sabihin, hindi lang isa, dalawa, kundi tatlo. Tatlo po yan. Parami ng parami kasi maunlad ang negosyo sa Kamalig ngayon, di ba? So, ayun, dahil dito, nagkakatulungan tayo, ang ganda, no? So, we promote you for free dito sa ganitong programa. Kayo din, pinopromote nyo yung mga local businesses doon, yung mga delicacies doon, yung mga talagang Kamalig-born businesses gaya ng Pinangat. And then, yung mga attractions na nandun na talaga sa lugar. So, basta tayo ay nagtulong-tulong, nagsama-sama, we work as one, talagang maganda ang magiging takbo ng ekonomiya dito sa Albay. Di ba po? Ayan. So, sige. Meron din daw palang Solano Hotel sa Lipa. Baka kamag-anak nyo daw po, sabi ng Pinsan ating ko po. ano. Pinsan. Ayun. Malapit po yun sa bahay namin sa Beler. Ayun. At sa harap lang po yan ng SM Lipa. May nag-comment kasi, so Jeff, oo, kamag-anak pala nila ang may-ari ng Solano Hotel dyan sa Lipa. Good morning, Tita Gina. Thank you for watching. Ayan po. So, sino po ang mga gusto ninyong banggitin na mga special na tao na nakatulong sa inyo or na merong magandang, malaking impact na nagawa dito sa negosyo ninyo? Sige. Opo, at take the una po, chance nagpapasalamat po. po ako sa Panginoon na nabigyan po kami ng opportunity na magtayo ng ganitong negosyo dyan sa Kamalig Bypass. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa kapatid ko, si Lidonio Solano, Julieta Solano, Mapi Solano, Danny Roncales, at sa buong angka namin at sa pamilya namin, unang-una po sa aming ama na pinanggalingan ng Unjo Hotel na pangalan. Kaya maraming salamat po sa kabuuan naming pamilya, Solano family. So parang family corporation po kayo, tulong-tulong ang buong pamilya sa pagpapalago ng negosyo. Apo. Ayan, so maganda, tulungan, hindi inggitan, tulungan. Ayan. So kanya-kanya kayo. Ilan po kayo magkakapatid, sir? 11 po. Wow, anak nila. 11 sila magkakapatid. Ilan po ang involved dito sa business? Dalawa po. Ikaw po, tsaka yung kapatid mo. Ako po yung operation manager. Sa operations, I see. Okay. So, ayan. Yung restaurant, kailan po bubuksan yung restaurant natin? Malapit na po, ma'am. At ito po patapos na rin. So, ano po yung plano ninyong gawing mga specialty dishes dyan sa inyong restaurant? Kung ano pang request ng kukuha po kami ng chef. Kukuha kayo ng chef. So, mga Bicol delicacies ba ang serve natin? Bicol Express, Pinangat, mga laing, mga ganon. Kasi po doon sa likod namin, meron po doon ilog na yung tunog lang ng tubig, pagaspas ng tubig. Doon pwedeng magkape at galing po sa mga. Parang nakaka-relax nga talaga doon sa inyo. Visit po kayo sa amin. Pagkape po. Tsaka po yung mga gusto din po pala na yung magpapabook ng mga sa wedding o kahit na anong event. Yung anak po ni Sir Sandy, si Darwin Solano, yan, siya po yung event organizer ng hotel namin. So bali, may package na din po siya. May so package i-contact na lang po yun. Okay, yung anak ni Sir, events coordinator, and siya na lahat-lahat Yes, mag-prepare, mag-conceptualize. Follow lang po kayo doon sa Darwin Solano event. Okay, pwede nyo din po kami kontakin kasi syempre, partner po lang. Yan, Okay. DS Events po ang tawag, Darwin Solano. DS Events. Yes. Darwin Solano. Anak na po yun. Anak ni Sir. Events coordinator. So, package na. Wala Yes na po, ako problemahin. So, magpapakasal na lang ako ulit at iko-contact si Sir Darwin. Siya na bahala sa Siya na akin. pong bahala. Magbabayad na lang ako at maganda na yung kasal ko ulit. Okay. So, paano kayo kukontakin? Ito po, ma'am. Saglit po.
paano kayo kukontakin doon? So wala na akong problema. Pambayad na lang ang problema ko. So si Sir Darwin na bahala, magpapagan. Pati yung gown, pati ba yung lahat-lahat na yon. Si Sir Darwin na bahala. May mga supplier po siya dyan. Supplier po ng kompleto na pala, package deal na. So si Darwin Ari Solano ay isa ding events coordinator. Promote na natin ang lahat ng gusto niyo i-promote habang ito ay ginagawa natin for free, di ba? Ito ay of course sa kagandahang loob ng ating Governor Attorney Edsel Grex Lagman, sa punang kasama niya sa Sanggunian, si Vice Gov Glenda Bungao, si Attorney Mary Luduca Castillo, of course ang aming office, kasi yun talagang aming mandato, tulungan ng mga micro, small and medium enterprises na mag-flourish at umasenso dito sa probinsya ng Albay. Mas makilala na meron ng mga ganitong negosyo. Okay po. So, ano yung mga sekreto ninyo, sir? Tsaka ni Mr. and Mrs. Solano para, syempre, marami rin kayo mai-encounter o marami na din siguro kayo na-encounter na mga difficulties dito sa business. Ano kayo yung mga characteristics na meron kayo bilang mga negosyante na talagang nakakatulong dito sa tuloy-tuloy na pag-unlad at pag-asenso nitong Onju Travelers Inn? Ito po ay isang pagtsatsaga at yung kababaang loob. Kailangan po humility. Sabi nga po sa Bible, humility comes from God. Kung wala po ang Panginoon, hindi mo magagawa ito. At marami pong na-encounter na mga dapat na difficulties. Pero pag ang Panginoon humingi ka ng gabay at mubay, pagkakaloob po ito. Okay. Kasi po mahirap magpakumbaba kapag lalo na nasa tama ka. Pero para na wala namang maging encounter na hindi maganda, magpakumbaba na lang. Humility pala ang kanilang secret. Lagi lang magpakumbaba. And then put God in the center. Laging hingi ng guidance kay Papa God. Kasi sabi nga po ng Panginoon, kung ikaw ay nagpapakababa, itataas ka ng Diyos. Tama, true. Kung sino naman nagmamataas, ibababa ka ng Diyos. Dalawa lang naman pagpipilian, doon na lang sa pagpapakababa, itataas ka ng Diyos. Tama. I believe you, sir. Sige. Let's stay humble. Yan. Ay, sobra sila po. Sobra, ayun, nagpapatotoo ang kanilang front desk officer na humble na mga tao, ang mga Solano. How naman sila? Kasi hindi po sila makikitaan, talagang sila yung may-ari. Kasi nung ako pong nag-apply, ay, boss na po yun, gano'n. Siya na po pala yun, gano'n. Talagang napaka-humble po talaga. Down to Tsaka earth. masipag, sobra. Sobrang sipag. Yes po. Paano mo nasabi sobrang Kasi sipag? pinapagalitan po ako nitong katabi ko pag magulo kami dun sa area, ganyan. Kasi gusto niya nga, binimaintain niya hotel. So, syempre, that malinis po talaga. Cleanliness po talaga ng priority. Oo. So, paano nyo tawag dito, mini-make sure na merong customer satisfaction? Meron kami dun, ma'am, parang, dito, feedback ba na galing sa kanila? Forms. Sa, sa Google, yung nagpo 5-star. Tapos nagre-review din sila sa page talaga. Walang negative dun, ma'am. Ayun. Kasi hindi din naman ako nagsabi na mag-review sila. So, hanggang sa, may nababasa na ako, yun na. Nakakataba ng puso, po, diba? ma'am, kasi, yun nga, nagandahan talaga sila dun sa service. Yes po, sa service namin, sa place, yung mayon talaga, yun. Okay. So, if you want a relaxing and quiet and peaceful sleep paggabi, 10 p.m. onwards, diba? Dito kayo sa Onju Travelers Inn. Kasi yun ang kanilang number 1 priority. Okay. So, sige, promote na po natin ang ating business sa ating mga nanonood. Sige po, inibitan po namin ang lahat ng nanonood. Visit po kayo sa Onju Travelers Inn sa Bypass Road, near po sa Kamalig Bigs po siya. So, yun, contact nyo lang po yung FB page namin na Onju Travelers Inn. And then, may contact number naman po doon naka-attach, tsaka sa email po namin. Okay. So, pwede kayo i-contact 0918-945-4001. Again, 0918-945-4001. So, thank you so much. Meron pa po ba kayong mga gustong sabihin, sir? Ma'am? Nagpapasalamat po ako sa ating una sa Panginoon at saka doon sa mga guest na na-serve namin yung tama at gusto ko
maranasan po nila yung cleanliness sa aming hotel. Yes po. Okay. Number 1, ako din. Gusto ko malinis. Mabango at malinis ang hotel. At saka maraming salamat din po sa aming mga kasamahan sa hanap buhay. Sa panguna po ni Donna na siya po ang binigyan ko ng pagkakataon na mag-instruction doon sa mga kasamahan namin. Okay. At meron po kaming dalawang 5 to 2 tsaka 2 to 10 Shift. shift. Okay. Kaya maraming salamat. Kung wala po kayo, wala rin kami. Tapos ano po pala, gusto ko din pong na every Sunday po, meron kaming fellowship. Nagpapastor po siya doon sa mga bata. Ministry po namin yun doon. So, pa-thank you din po doon sa barangay na yun doon. Feeding program. Galing. Every Sunday. Feeding po kami doon. Yes po. program. So, siya po nangunguna. Ako din kumakanta. Wow. Praise and worship po yun. Ang galing. So, you give back to the community. Yes po. So, praise and worship at the same time feeding program. Yes po, sa mga Ang bata. ganda. Sana lahat ng mga negosyante na umaasenso at nakakaranas ng success ay maging katulad Kaya very po ninyo. successful talaga yung mga Solano. Dahil sa Yes, humble, ganun, you yes give back po. to the community, you praise and worship. So lahat na, napakabuti po ninyo. So thank you so much po sa inyong oras, sa pagpunta po dito sa aming studio dito sa Provincial Government of Albay, Miss Donna Lucena and Sir Domingo Solano. Maraming Sila salamat. po ang mga operations manager and front desk and marketing staff na din ng Onju Travelers Inn. Thank you very much po sa isa na namang magandang talakayan tungkol sa negosyo. Sana po na-inspire at na-motivate namin kayo to open up your own businesses dito po sa province ng Albay. So, thank you for po. watching. See you again on Wednesday po. Same time, 10 a.m. to 11 a.m. Don't forget to follow Albay PIO PIO Net TV and Ledipo Albay Facebook page. Thank you so much again, Governor Attorney Edsel Guexagman, Attorney Mary Luduca Castillo, Sir Richard Bobis, Ma'am Francia Boras, Maria Elena, thank you so much, and to all the staff of the Albay PIO. Thank you. Thank you for watching. Have a great Monday. Enjoy the rest of the week. See you on Wednesday po. Bye-bye po. Thank you. Mandates. The Local Economic Development and Investment Promotion Office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Ledipo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Ledipo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public, in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.